collect, unbox, repeat. Kwento ng saya, kilig at sorpresang nasa loob ng mga blind boxes. Alamin natin yan dito sa Gen Z's. Okay, wait lang. Hear me out. Why are we like so obsessed with tiny blind boxes na hindi naman natin alam kung anong laman nitong mga to? Is it the mystery? Is it the thrill? Or is it the mystery na may thrill? Like, this is the Gen Z dopamine. Hey besties, this is Yana Angeli from Isabela State University and ngayon nagbabalik na naman ang iyong favorite segment na Super Gen Z Things. And today, we're talking about blind boxes. Ating alamin kung bakit nga ba sila ting ngayon dito lang yan sa Gen Z. Pero wait lang, saan nga ba nagsimula ang blind box craze na ito? Well, ayon sa research, blind boxes started in Japan noong late 1980s, inspired by the gachapon capsule toy culture. Dito nagsimula yung idea na random toys ang makukuha mo sa isang capsule machine. Eventually, nag-evolve ito into boxes with sealed surprises para mas premium ang dating. Parang mystery plus one collectible in one. Noong early 2000s, big brands in the US brought the concept to designer toys and art figurines, kaya sumabog lalo ang trend sa Western markets. Today, halos lahat ng fandom may blind box. Anime, K-pop, games, movies, pati random cute animals, name it. Kaya pala kahit saan ka magpunta, may nagko-collect. Kasi ang blind boxes naging global phenomenon na. So bakit nga ba we keep coming back for more? Let's check out what inside this box, figuratively and literally. Nandito po tayo ngayon sa Baguio City kung saan collectors unite. Let's find out what the hype is all about. Kasi yung so kami. I am Jerwin Dolay, currently residing at Baguio City. My name is Ezekiel and I'm from Baguio City. Okay, so first question is, how did you even get into blind boxes? Was it a TikTok thing or you just accidentally bought one and got hooked? Actually, ano lang siya, gift lang siya sa akin kasi it reminds me of them daw kasi na it reflects my personality doon sa my creatures na yon. And then eventually, na-curious ako about collecting. So, I just bought one for myself. Kaya, ayun. Ang aking kasagutan dyan is actually ang gift, yung first ever na naging part ng collection ko. Ito siya. Nasa side ko siya. It's a Smithsky Museum and of course very memorable siya sa akin kasi galing siya sa aking dad's friend. So ito po siya kung makikita. What makes blind box collecting so addicting for you? Is it the surprise, the satisfaction, or the flex on IG stories? Sa akin siguro is yung satisfaction. Kasi parang, paano ba? Parang for me kasi investment kasi yung mga Smithsky baby. It's actually the surprise, yung makukuha mong fulfillment pag nakapull ka ng isang bagay. Tapos, it's also yung pag-post mo sa kanila sa social media, like kung dadalhin mo sila sa cafe and even pag dadalhin mo sila just sa school, just take pictures of it. Like parang ang cute niya kasi sa mga photos. So okay, next, what's the feeling pag nakuha mo na yung rare item? On a scale of 1 to I could cry, gaano kasaya yun? Syempre dun na sa that I could cry. Syempre it's like the rarest thing na talagang gustong-gusto ng mga collectors and I have it. And hindi ko siya ipagpapalit sa kung ano man or i-trade sa kung sino man since it's a rare collector's item. So, sa akin, I could cry. Kasi parang, siguro, kaya nga nagko-collect ako hanggang sa makuha ko yung parang pinaka-rare. Ayun lang. Last na, any advice for first-time collectors? Like tips para hindi ma-bankrupt but still enjoy the thrill? Ang isa sa mga tip ko is, of course, dapat maging financially ready kapag nag-collect. Tapos, dapat nagiging passionate ka or minamahal mo kung ano yung gusto mo maging hobby. Ako kasi before, paiba-iba ako ng hobbies. Ang dami kong dinatry, tapos hindi ako nagtatagal. Tapos,
sa pagka-collect ng mga ganitong bagay, mga Smisky babies, parang yun na nga sa akin, dapat maging ready ka financially. Need natin i-separate yung needs at wants natin and be financial literate din. Alamin natin yung mga boundaries natin sa paggastos and sa pag-collect. And to be responsible as well. Alam naman natin na malaking investment ang kailangan sa pagko-collect and we should know na yung responsibilities natin na dapat may natitira pa rin sa atin at hindi lang natin siya completely iginagastos sa mga ganitong bagay. And just enjoy collecting as long as you're responsible enough. So now that we got the answers kung bakit sila nagko-collect, atin namang alamin ang science behind the thrill of not knowing what to expect. Like with blind boxes, mystery loot, or gacha games. It has a lot to do with how our brain processes uncertainty plus reward. Here's the explanation behind it. Dopamine and anticipation. When you open a blind box, your brain releases dopamine, the feel-good chemical. Ano to? But get this, it's not just the reward itself that triggers dopamine. It's Hindi ko the alam- anticipation ano of ba- getting Ay, something Gemini. rare or special. Eh, wala akong kilalang what if I get Gemini, the rare ba? one moment? Pure dopamine hype. Variable reward system, aka the casino effect. Same logic behind No slot way. machines and gacha games. Our brain loves unpredictability. Yung hindi mo alam kung anong makukuha mo. It makes the reward more exciting than if you knew what to expect. Surprise boosts satisfaction. Psychologists call Lamp. it the uncertainty effect. Studies show people enjoy rewards more than what they're unexpected. Mas nakakakilig, mas may impact. Novelty craving Gen Z brains are wired for novelty, new, shiny, limited edition. The randomness keeps the things exciting and avoids boredom fatigue. Now, let's hear it from the seller's side. My name is Jay. So, paano po nagsimula yung store ninyo sa pagbenta ng blind boxes? Was it always part of your products or naad lang because of the trend? It started out of curiosity. Nakyutan ako sa Hirono na nakita ko sa friend ko, kaya napabili ako ng isang blind box. Then, nag-try ako nga i-sell siya sa UB. Tapos nagustuhan siya ng mga student, kaya me and my partner realized na in demand yung blind box here sa Baguio. Actually po, ever since po nag-open yung shop, nagbebenta na po kami ng blind boxes. So, nagugulat din po ba kayo minsan ng hype around whirlpools? Like, have you seen customers go wild po? Yes po. Bihar lang po kami makakita ng ganon, pero nakakita na po kami. Actually, kasi hindi nila pinupull din yung mga nagiging blind box nila sa sa kanilang mga bahay na, pero nag-chat sila or nagko-comment sila sa TikTok account namin. Okay, last na po ate, do you personally collect? And if yes, anong favorite mo? Yes, actually, ang kino-collect ko lang talaga mostly Chase. Pero ang pinaka-favorite ko si Staying Up. Blind boxes are more than just toys. They're collectibles, content, and a coping mechanism. So mga ka-Gen Zs, kung gusto nyo ng konting thrill sa araw nyo, maybe try unboxing your first blind box. Pero who knows, baka ikaw nang next na makakuha ng rare item. Pero don't blame me kung ma-addict ka ha. This is Yana Angeli from Isabela State University, your co-collector bestie. Wow naman. Thank you so much kay Yana ng Isabela State University sa pag-unbox Yes. ng mga mamahaling mga laruan. Totoo. Oo, coping mechanism pero ang mahal. Yan yung mga hindi Diba? pwede sa atin. Yeah, oo. Lalo na pag meron tayong mga bills na binabayaran. Yes. Unless, sabi nga dun sa napanood natin, you have to be financially stable din pag nangongolek ka or gusto mo maging isang collector. Kasi, Kung anak ka ng alam mo na, Oh. so bakit hindi? Kahit ilang box ang kunin mo. actually, nagtingin-tingin ako ng mga ganyan. Kasi Ah. na-curious ako kasi hindi naman ako fan. Hindi naman sa hindi ako fan. Pero naku-curious kasi ako kasi ang trending nga. And Yes. nung yung So, isang... bumili ka. No! Dapat! Pero nung nakita ko yung price, halos 1,000 isang box. No, Oo. sorry. Ang gusto ko talaga dyan, Hirono eh. Ang cute kasi ng mga characters na pinoportray ni Hirono. Tapos pati yung Oh. green na maliliit. Yes. Oo, yung parang meron kay Ron. Ron. Oo, gusto ko din sana siya. Pero sabi ko nga, you have to separate nga daw yung wants mo at saka yung needs mo. Yes, Yes. it's trending. Yes,
nagiging coping mechanism mo siya. Mm. Pero kapag wala ka naman ng pera dahil sa pangungulek na mga ganyan, di ba mas lalo kang malulugmok sa kalungkutan? Totoo yan. Instead na maging masaya ka kasi kung ano-ano yung surprise na makikita mo sa Was loob, na. wala Wala na. Totoo Oo. yan. O pag-ipunan mo lang siguro pwede Yes, yan. pwede. Hindi naman natin sinasabi na mali yung ginagawa ng mga Yeah. collectors. Ang sinasabi lang natin, you have to be responsible then in spending the money that you already Yeah, have. especially, hindi naman lahat ng estudyante may May kita. Kita. Oo. Oo, yung iba, siguro, families, ganyan. Pero as much as possible, let's tipid. What? Yes, let's tipid muna. And then if you Yeah. have your own money na to spend, go. Yes, Oo, exactly. pero kung kaya nyo naman bilang isang estudyante, why not? Go pa rin naman kayo. It's your happiness. Yes. And Hindi bawal. oo, ang happiness din naman parang pagmamahal yan, di ba? Subjective. At saka parang itsura din yan, subjective pa rin siya. Oo, di ba? Oo, tama. Love. Because the beauty is in the eye Eye of of the the holder. tiger. Mali tayong pareho doon. Oo, at saka ang pangongolekta, it's in the eye of the storm. Storm. Just Wala ka dyan, Mga ka-MB